Gusto ko pa siyang mapagmasdan, Alexa. Nakikiusap na sabi ni Liza. Please allow me to stay longer. Sandaling tinitigan niya si Liza bago tumango. Nakakatuwa ring isipin na ang babaeng ito na dati ay ubod ng taray ay natuto na ngayong makiusap sa kanya. At sa tingin pa niya ay takot ito sa kanya. Nandito kanina si Liza. Pagbibigay alam ni Alexa ng magising si Victor. Ginagap nito ang palad niya. Don't tell me, nagsiselos ka na naman. Walang mali siya ang pagdalaw niya. It's just a friendly visit. As what I said, matagal nang tapos ang ugnayan namin. I didn't ask you to explain. Mariin niyang sabi na kinagatang pang ibabang labi upang pigilan ang anumang emosyong rumaragasa sa kanyang kalooban. Darling, I hope this is over. Puno ng pag-asam na sabi ni Victor. Lumamlam ang mga mata nito. I want us to start a new life. Paglabas ko rito ay gusto kong hindi na tayo muling magtatalo. Lalo na kung si Liza ang involve. If you really want peace, then pabalikin mo si Liza sa Australia. Mariing sabi niya. Her stay here in the Philippines has nothing to do with us. Karapatan niyang tumira kahit saan man niya gusto. For Pete's sake, Alexa, hindi natin hawak ang isip niya. But she's your mistress. Hindi niya napigil ang bibig niya. Stop that accusation, Alexa. She is not my mistress and she will never be. Inulit niya sa isip ang sinabi nito at kumislot ang kanyang puso. Surely, hindi magiging mistress si Liza dahil pakakasalan nito ni Victor kapag annulled na ang kanilang kasal. Napabuntong hininga siya. Ang pangako ay sadyang napapako. Yung pangako niya sa sariling paniniwalaan ng pag-ibig na sinasabi sa kanya ng asawa ay hindi kailanman matutupad. Papa, hindi mo man lang alam kung gaano katinding sakit ang idinulot sa akin ng malimong pagpapasya. Naniniwala kang magiging maganda ang buhay ko sa piling ni Victor, pero nagkamali ka. Kalalabas pa lamang ni Victor sa ospital nang muling makipagkita si Tristan kay Alexa. Tristan, bakit ka nagbalik? Nag-aalala ang tono ni Alexa. Wala si Victor sa bahay. Nagpasama ito kay Mang Andres sa sakahan. Pero anumang oras ay maaari itong umuwi dahil bawal pa rito ang mapagod. Hindi ko kayang hindi ka makita, Alexa. Sabi nito na bakas ang paghihirap ng kalooban. Hayaan mo kong mahagkan ka at mayakap. Gusto kong malunasan ng matinding pangungulila ko sa'yo. Itinulak niya sa dibdibang binata nang tangka siya nitong yakapin. Alexa, huwag mo nang pahirapan ang sarili mo. Alam ko na matagal mo na ring pinapangarap na makulong sa mga bisig ko. Madama ang maiinit kong mga halik. Tristan, hindi na kita mahal. Tinapat niya ang binata kahit ayaw niya itong saktan. Mas mabuti na yon kaysa sa umasa ito sa wala. Hindi totoo yan, Alexa. Walang paniniwalang gumuhit sa mukha nito. Nagsisinungaling ka sa iyong sarili. Alam kong mahal mo pa rin ako. Totoo, Tristan. Wala na akong nararamdaman sa iyo kahit nakatiting. Si Victor na ang mahal ko. Patawarin mo sana ako. Nanlaki ang mga mata ni Tristan sa sinabi niya. Umalis ka na, Tristan, at huwag ka nang magpakita sa akin. Kalimutan mo na ako. Isipin mo na lang na hindi ako nag-e-exist sa buhay mo. Parang panaginip lang. Akala mo ba'y ganun lang kadali ang lahat, Alexa? Hindi na makontrol ni Tristan ang emosyon. Mamasa-masa sa luha ang mga mata nito. Mahal na mahal kita. Ikaw lang ang babaeng minahal ko ng ganito katindi. Hindi ako papayag na mawala ka sa akin. Bigla siya nitong niyakap ng mahigpit at tangkang hahalikan sa mga labi. Ngunit maagap niyang iniiwas ang mukha. Bitawan mo ang asawa ko, Tristan! By instinct ay bumitaw si Tristan sa pagyapos kay Alexa nang marinig ang galit na tinig ni Victor. Pero mabalasik ang anyo nito nang sinalubong ang papalapit na lalaki. Akin si Alexa! Maging ang tono nito ay puno ng pag-angkin. Ako ang minahal. Babalik siya sa akin, Victor. Tinitiyak ko yan sa'yo. Nang makaalis si Tristan ay buong tamis na ngumiti si Victor na ipinagtaka ni Alexa. Anong nakakatawa? Nalilito niyang tanong. Ang sinabi ni Tristan, sinabi niyang siya ang una mong minahal. Ibig lamang sabihin nun na inamin mo na sa kanya na mahal mo ko. Hindi malaman ni Alexa kung isusuko na niya sa asawa ang tunay na nararamdaman o patuloy pa ring magkukunwari. Please, Alexa, isantabi mo na muna ang pride. Umamin ka ng mahal mo ko. Victor, hindi na niya na ituloy ang nais niyang sabihin dahil magkahinang na ang kanilang mga labi. Sa pagkakataong iyon ay nawala na siya ng lakas
upang hadlangan ang gustong mangyari ng asawa. I love you, sweetheart. Paulit-ulit na sambit ni Victor sa tuwing magkakaroon ng puwang ang pagitan ng kanilang mga labi. Say you love me too. Hiling nito. I love you too. Sa wakas ay lumabas din sa bibig ni Alexa ang mga katagang pinananabikang marinig ni Victor. Ngayong nag-alis ka na ng maskara ay mararanasan mo na kung paano ang lumigaya sa piling ko. Dinala siya ni Victor sa kanyang silid. Doon ay buong puso niyang ipinagkaloob ang sarili sa kanyang asawa. Naramdaman niya ang ligayang sinasabi nito. Ligayang hindi niya kayang sukatin at hindi maipaliwanag. Ligayang gumamot sa hapdi at kirot na kanyang naramdaman nang pasukin ng asawa ang kanyang mundo. Kamuntik nang mapatili si Alexa nang maramdamang may humawak sa kanyang braso. Mabuti na lamang at napigil niya ang tinig na gustong kumawala sa kanyang lalamunan nang makilala ang nagmamay-ari ng kamay na yon. Tristan? Halos pabulong na sabi niya. Kararating lamang nilang mag-asawa mula sa sakahan. Si Victor ay naunang pumasok sa loob ng kabahayan para magluto ng hapunan. Siya naman ay naiwan sa hardin upang itanim ang ilang halamang nakuha nila sa parang. Anong ginagawa mo rito? Hindi ko matiis na hindi kita makita. Maawa ka, Alexa. Sumama ka sa akin. Tristan, imposible na ang lahat para sa ating dalawa. Sinabi ko na sa'yong si Victor na ang mahal ko. Sana'y tanggapin mo ang katotohanan yun. Mahal mo nga siya, pero hindi ka naman niya mahal. Mahal niya ako, Tristan. Hindi kayamanan ng talagang dahilan niya, kaya siya nagpakasal sa akin. Ang totoo ay wala sa isip niya ang annulment na sinasabi ko. Hindi na mangyayari yun, Tristan. Dahil nangako na kami sa aming mga sarili. Nakatapusan lamang makapagpapahiwalay sa amin. Pumalatak si Tristan at umiling-iling. Alam mo ba na patuloy pa rin ang pagkikita ni Liza at Victor? Iyan ang dahilan kung bakit madalas pumupunta ang asawa mo sa Maynila. Dinadalaw niya ang kanyang babae. Hindi totoo yan, Tristan. Mariin niyang sabi at pilit itinago ang anumang emosyong bumangon sa kanyang puso. Huwag kang magpadala sa mga pambobola ni Victor, Alexa, dahil sinusubaybayan ko ang mga kilos niya. Humugot ng malalim na hininga si Tristan bago nagpatuloy sa pagsasalita. May hinala ako na may ibang plano si Victor sa'yo, kaya hindi niya gustong maanal ang inyong kasal. Anong plano? Hindi niya maitago ang interes na bumangon sa kanya sa tinura ng binata. Kapag naanal ang kasal ninyo ni Victor, ay maghahati kayo sa kayamanang iniwan ni Don Miguel. Pero kapag nawala ka, ay mapapasa kanya ang lahat ng yun. Hindi kita maintindihan, Tristan. Sumungaw sa mga mata ni Alexa ang magkahalong damdamin. May kutob akong balak ang iligpit ni Victor sa malinis na paraan para masolo ang kayamanan ng iyong ama. No! Ang alam ni Alexa ay sumigaw siya, pero walang salitang lumabas sa kanyang lalamunan. Ipinayo sa kanya ni Tristan na mag-file ng legal separation habang hindi pa siya nakakapag-file ng annulment para lang makalayo kay Victor. Kailangan mong gawin ang sinabi ko, Alexa, upang matiyak mo ang iyong kaligtasan. Sabi pa nito na bakas ang matinding concern sa kanya. No, Tristan, hindi ako naniniwalang pinagpaplanuhan ako ni Victor na mawala. Umiiyak niyang sabi. Hindi ko nais na takutin o sindakin ka, Alexa, pero kailangan mong malaman ang iniisip ko. May mga batayan ako sa pagdududa ko. Unang-una ay hindi kumuha ng katulong si Victor, gayong napakalaki nitong mansyon. Pangalawa ay, hindi na natapos pa ni Tristan ang iba pa sanang nais sabihin nang marinig ang tinig ni Victor na tumawag kay Alexa. Umalis ka na, Tristan. Sige na. Isang sandali lang ay wala na si Tristan sa harapan niya. Sweetheart, pumasok ka na rito sa loob. Malambing na sabi ni Victor na inakbayan siya. Nakayuko siya upang hindi nito makita ang bakas ng kanyang pagluha. Ngunit itinaas nito ang kanyang muka. Umiiyak ka? Nagtataka nitong tanong. Bakit? Hindi ako umiiyak. Kailan niyang nagpilit ngumiti. Napasukan lang ng insekto ang mga mata ko. Alam kong umiiyak ka. Lumabas ang lungkot sa mga mata ni Victor. Bakit, Alexa? Naiisip mo pa rin ba si Tristan? Nararamdaman kong nag-hold back ka pa rin sa feelings mo para sa akin. Ibig bang sabihin nun ay, mahal mo pa si Tristan? Hindi alam ni Alexa kung ano ang sasabihin. Nakatitig lamang siya kay Victor. It's okay, sweetheart. Naiintindihan kita if you can't forget him completely. Magsisikap na lang akong mapuno ng pagmamahal ko ang buong puso mo upang mawala siya riyan. Itinuro nito ang kaliwang bahagi ng kanyang puso. Nang gabing iyon matapos silang kumain,
ay ipinadama ni Victor sa kanya ang pag-ibig na sinasabi nito sa pamamagitan ng paulit-ulit na pagdala sa kanya sa kaluwalhatian. Lumipas ang mga araw, linggo at buwan ay wala pa ring makikitang batayan si Alexa upang paniwalaan ang mga sinabi ni Tristan. Nananatiling mapagmahal sa kanya si Victor. Lahat ng paraang alam nito para mapaligaya siya ay ginagawa nito. Halos ayaw siya nitong payagang gumawa sa bahay. "Huwag kang umakyat dyan sa bintana, baka mahulog ka," takot na sabi ni Victor. Nang abutan siya nitong pinupunasan ng windowsill, mabilis siya nitong ibinabasa sa sahig. "Nasanay ako na palaging malinis tong bahay, sweetheart," sabi niya. "Kumuha na kasi tayo ng mga katulong para hindi na tayo nahihirapang pareho." "Kaya hindi ako kumukuha ng katulong ay dahil gusto kong mapagsilbihan ka. Gusto kong ako ang gagawa ng lahat para sa'yo," katuwiran ni Victor. "Kita mo naman, pati pagluluto ay ako ang gumagawa." "May ibang paraan naman para mapagsilbihan mo ko," pamimilit ni Alexa. Kahapon ay nagpunta na naman doon si Tristan at pinaalala na naman sa kanya ang masama nitong hinala. Lalong umigting ang paniniwala nitong may balak na masama ang kanyang asawa dahil wala pa rin silang katulong. Gusto niyang ipakita kay Tristan na maling-mali ito sa pag-iisip ng ganon. Nais niyang sa pagbalik nito ay may mga katulong na sila. "Okay lang ba sa'yo kung sa mga dalaga natin dito sa hasyenda ako kukuha ng katulong?" Hinging permiso ni Victor. Okay na okay lang. Subalit nagkataong ng mga panahong iyon ay maraming gawain sa sakahan at kulang pa ang mga tauhan sa hasyenda para gumawa. Kaya hindi pa rin nagkaroon ng katulong ang mag-asawa hanggang sa magbuntis si Alexa. "Ngayong buntis ka na, saka siguro isasagawa ni Victor ang balak niyang pagpapaligpit sa'yo, Alexa. Mas madali na para sa kanya yon." Tinakot na naman siya ni Tristan nang dumalaw ito. "For Pete's sake, Tristan, tigilan mo na ako. Dahil kahit kailan na hindi pumasok sa isip ko na magagawa kong tapusin ang asawa ko." Galit na sabi ni Alexa. "Kawawa ka naman, Alexa. Labis kang nabubulagan sa pag-ibig mo kay Victor." Nasa mukha nito ang magkahalong damdamin. "Sige, bahala ka kung ayaw mo talagang maniwala. Hindi na ako muling magpapakita sa'yo." Humakbang na ito para umalis, pero biglang lumingon. "Last thing, Alexa, dapat mong malaman na patuloy pa rin ang relasyon ni na Victor at Liza. Nasa city lang si Liza, wala sa Maynila." "Hindi ako naniniwala sa'yo," sigaw niya. Pero nang araw na iyon ay umalis si Victor, papuntang Cebu City, at palihim niya itong sinundan. Kitang-kita niya nang tumigil ang kotseng sinasakyan nito sa isang bahay. Napapikit siya ng mariin nang makilala ang babaeng nagbukas ng gate, si Liza. Ang laki kong tanga. Nahilam sa luha ang mga mata niya, kaya halos hindi na siya makapagmaneho ng maayos. Nanlalabo ang mga mata niya habang nakaapak sa silinyador. Ang sumunod doon ay isang malakas na ingay at pagyanig ng sinasakyan niya. Naririnig ni Alexa ang tinig ni Victor na sinasambit ng paulit-ulit ang kanyang pangalan. Gusto niyang idilat ang mga mata pero hindi niya magawa. Sa buong pagtataka niya ay nakabenda iyon. Nang maalala niya ang nakaraang pangyayari ay nag-hysterical siya. Baka nabulag siya dulot ng aksidenteng iyon. Bumalik sa kanya ang ingay ng pagkabasag ng salamin sa harapan ng kanyang kotse. Posibleng tumama sa kanyang mga mata ang mga bubog na yon. "Alexa, sweetheart, calm down." Narinig niya ang malat na boses ni Victor. Halatang galing ito sa pag-iyak. "Victor, bakit may benda ang mga mata ko?" Nanginginig niyang sabi. Pilit niyang binabawi ang mga kamay na mahigpit na hawak ng asawa. Pero ayaw nitong pakawalan sa takot na baka muli niyang tangkaing alisin ang benda sa kanyang mga mata. "Nagkaroon ka ng sugat," malinaw nitong sabi. "Pero huwag kang mag-alala. Ano't ano man ang mangyari ay hindi kita pababayaan. Kahit ibigay ko sa iyo ang paningin ko," sabi nitong baka sa tinig ang katapatan. Magagawa mo ba yun? Hindi niya alam kung maniniwala ba o hindi. Naalala niya si Liza at bigla siyang humagulhol. "Liar! You don't love me, Victor! Nagtaksil ka sa akin! Hanggang ngayon ay may ugnayan pa rin kayo ni Liza!" "That's not true!" Tinig iyon ni Liza. "Oo, hindi pa ako bumabalik sa Australia dahil mahal ko ang asawa mo at gusto ko pa siyang makita. Pero wala na kaming relasyon, sa maniwala ka't sa hindi. Nagmamakaawa lang ako sa kanya para patuloy pa rin kaming magkita. Pero wala na siyang feeling sa akin, Alexa. Naaawa lang siya sa akin kaya pinagbigyan niya ako for the sake of our friendship. Niloloko ninyo akong dalawa!" Sabi ni Alexa nang ilabas ng lahat ng sama ng loob. "Ibinahay ka ni Victor.
Kitang-kita ng mga mata ko. Ang bahay na yon ay binili ko para may mitirhan kami ng pamilya ko kapag nabakasyon kami dito sa Pilipinas. Paliwanag ni Liza. Pero parang walang narinig si Alexa. Patuloy siya sa panunumbat. Plano mong tapusin ako, Victor, dahil gusto mong masolo ang kayamanang iniwan sa atin ni Papa. What? Gulat na gulat ang tinig ni Victor. Pumasok ang doktor na tumingin kay Alexa at tinurukan ng pampatulog ang pasyente. Doc, what's happening to my wife? Tanong ni Victor na labis na nag-aalala. Pinagdududahan niya kung gusto ko siyang tapusin. Siguro ay bunga lamang iyon ng gamot na nainom niya o di kaya isa sobrang takot. Pero huwag kang mag-alala, Mr. Santiago. Your wife will be fine. Ano yan? Tanong ni Alexa na tinitigan ng brown envelope na inabot sa kanya ng abogado ng kanyang ama at dumating kasama si Victor. Tinanggal na ang benda sa kanyang mga mata at ligtas na siya sa panganib. Daplis lang ang sugat na tinamo ng kanyang mga mata at hindi iyon nakaapekto sa kanyang paningin. Mga papeles, Mrs. Santiago. Basahin mo para mawala ang lahat ng pangamba sa iyong puso. Binasa iyon ni Alexa at halos hindi siya makapaniwala sa kanyang natuklasan. Ang testamento ng kanyang ama ay nagsasaad na mapupunta kay Victor ang lahat ng mga ari-arian nito kung hindi siya magpapakasal sa lalaki. Sa ibang salita, ay kay Victor lang nito ipinamana ang lahat ng mga ari-ariang naiwan. Of course, natural na may mamanahin ka pa rin bilang legal na anak. Pero pagkatapos iyon ay katakot-takot na usaping legal, Mrs. Santiago. At mabigat ang testamentong ito para pumanig kay Victor. Napasulyap siya kay Victor, nalilito. Hindi totoong may balak ang iyong ama na i-donate ang mga ari-arian niya dahil malaki rin ang paghihirap ni Victor sa mga yun. Kaya lang ay hindi niya yun sinabi. Dahil na rin sa kagustuhan ni Victor, ayaw ng asawa mo na magtanim ka ng galit sa iyong ama dahil sa testamentong yan. Hiyang-hiya si Alexa kay Victor at hindi siya makatingin ng diretsyo dito. Pagkatapos niyang paratangan ito ng kung ano-ano, ano pa nga ba ang mukhang maihaharap niya sa asawa? Siguro naman ay naniniwala ka na ngayon na talagang mahal kita. Malumanay na sabi ni Victor at buong pagmamahal siyang hinagkan sa noo. Umiiyak na yumakap si Alexa sa asawa. Victor, darling, I'm so sorry. You're forgiven. Pinahid nito ang mga luha niya. Huwag ka nang umiyak at makakasama sa inyong mag-ina. Buong pagmamahal nitong hinaplos ang impis pa niyang tiyan. Buntis na siya ng maaksidente at himalang hindi nawala ang bata sa tiyan niya. Malakas ang kapit ng kanyang anak at nagpapasalamat siya at ligtas ito. Malungkot ang nagmamay-ari ng mga matang nakatingin sa mag-asawang Alexa at Victor na namamasyal sa park kasama ang kanilang baby na 9 na buwan pa lamang. I love you, Alexa. Walang makakapalit sa'yo dito sa puso ko. Lumayo si Tristan sa lugar na yun, nabaon ng walang katapusang pagsisisi. Kasalanan niya. Hindi siya nagpadala sa kislap ng kayamanan, ay siya sana ngayon ang asawa ni Alexa. Hindi totoong nagkasakit siya ng amnesia. Kaya hindi siya kaagad nagpakita kay Alexa. Ang totoo ay kaagad siyang nakarecover mula sa trahedyang yun. Pero pinili niyang magtago dahil ayaw niyang hadlangan ang plano ni Alexa na magpakasal kay Victor. Iniisip kasi niya na maghihiwalay din ang dalawa at sa kanya pa rin si Alexa. Pati siya ay makikinabang sa mamanahin nito sa kanyang ama. Pero nagkamali siya. Sadya yatang ang masamang motibo ay hindi nagbubunga ng maganda. Bakit ba huli ko nang ma-realize na higit sa ano pa mang bagay ay si Alexa ang mahalaga? Victor, wala ka pa rin bang balita kay Tristan? Casual na tanong ni Alexa sa asawa na siyang kumarga sa baby nila. Ang gusto niya ay makadalo si Tristan sa opening ng butik na iniregalo sa kanya ng asawa. Nakalocate iyon sa pusod ng Cebu. Wala na akong balita sa kanya. Iba na raw ang may-ari ng agency niya. Casual din na sagot nito. Sana'y magpakita siya sa atin para naman malaman niyang hindi tayo galit sa kanya. Hindi bale, sooner or later ay makakatagpo rin natin siya. May lungkot na lumambong sa mga mata ni Victor. Sana sa muli ninyong pagkikita ay wala ka ng kahit kaunting pag-ibig sa kanya. Nagulat si Alexa sa sinabi ng asawa. Sweetheart, matagal nang nawala ang pag-ibig ko kay Tristan. Maniwala ka. Matapat niyang wika at saka humalik sa labi ng asawa. Naniniwala ang puso ni Victor sa sinabi niya at walang kapantay na kasiyahan ang pinagsaluhan nila. Makalipas pa ang ilang buwan, ay muling nagkita sina Tristan at Alexa nang hindi sinasadya.
Humingi ng tawad sa kanyang binata sa pagsisinungaling nito sa kanya. At buong puso naman iyong tinanggap ni Alexa dahil para sa kanya ay mabuting kaibigan ang tingin niya kay Tristan at di na mababago kung ano man ang samahan na meron sila. At si Liza naman ay tinanggap na ang kabiguan ng pag-ibig niya kay Victor. Bumalik na ito sa Australia at doon na nanirahan. Muli nitong hahanapin ang tadhana na nakalaan para sa kanya. Ngayon ay masaya na ang namumuhay ng simple sina Alexa at Victor, kasama ang kanilang bibong anak. Patuloy nilang pinadadama sa isa't isa ang wagas nilang pagmamahalan. At dito na po nagtatapos ang ating kwento. Sana ay muli ninyo kong samahan sa mga love stories na nais ko pang ibahagi sa inyo. Maraming salamat po.